At sabay-sabay nating damhin ang presensya ng ating Diyos sa araw na ito. Ipikit po natin ang ating mga mata at sambitin po natin ang hallelujah. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Patuloy kang manahan sa dakong lugar na ito at sa bawat isa sa amin. Oh, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Holy Spirit, we praise you, Jesus. We welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Amen. Malakas mapuri sa ating Diyos. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time.
sa mga oras na ito, tayo po'y magpupuri, aawit sa ating Diyos na buhay. At ibigay po natin ang ating pinaka-the best na pag-indak, pagsayaw, at pagpuri sa ating Diyos. Tulingang mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Amen! Kaya marapat lang na ibigay todo po natin ng ating pagsamba sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Malayang, malayang, malayang. Malayang, 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 malayang. Malayang, 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 malayang. Malayang, 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 malayang. Ang Diyos sa buhay! Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang Kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Minsan pa malaya! Amen! Pagpuri sa ating Diyos. Napakasang pagpuri sa Yahweh El Shaddai. Amen. Malayang, 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 malayang. Malayang, 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 malayang. Malayang, 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 malayang. Malayang, 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 malayang.
mapapagod aking mga papa. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihirap. Halika na, tumayo na, ipahayan, tagumpay na. Halika na, at magsalang kalakasan sa presensya niya. Amen. Tuloy lang, ngayon ang panahon. Ngayon ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Amen! Ngayon ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tubukin na. Halika na! Halika na, tumayo na, ipahayan, tagumpay niya. Halika na, at magsalang kalakasan sa presensya. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumunad! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Amen. Tunay ang napakasarap sumamba sa ating Diyos. Amen. Sa mga oras na ito, tayo po'y tuloy-tuloy at ayon po sa Psalm 9 verse 10. And those who know your name put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. Amen. Sa mga oras na ito, taas po natin muli ang ating kamay at patuloy nating ipikit ang ating mata. Oh, we praise you, Lord Jesus. Tuloy nga, Panginoon, na marapat ka lang na aming pag-alayan ng mga papuri. Salamat naman, O Diyos, yung kaputihan na patuloy naming nararanasan sa kabila ng aming pagiging makasalanan, O Diyos, ay patuloy kang naririyan. Ama, sa mga oras na ito, patuloy kaming dudulog, magpapasalamat sa iyong kabutihan. Sapagkat hindi namin mapapantayan ang iyong pag-ibig sa amin. Kaya marapat lang, O Diyos, na ibalik namin bilang pasasalamat sa iyo. Kaya tanggapin mo muli ang aming mga awiting ito, Yahweh El Shaddai. Oh, we praise you, Lord Jesus. Salamat, Yahweh, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord Jesus. O Diyos, ang iyong kalakihan, di kayang sukatin at ilarawan. Anong tahanan ng sa'yo'y ilalaan upang ikaw doon ay manirahan. O Diyos, ang iyong kalakihan,
na sambahin ka. O Diyos, ang iyong kalakihan, di kayang sukatin at ilarawan. Anong kahalagahan sa'yo
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, linuluwalhati ang iyong banal at dakilang pangalan at ang pangalan ng bugto mong anak na si Yesu Kristo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ang Diyos na nagbigay sa amin ang bugto niyang anak na si Yesu Kristo upang kami tubusin sa aming kasalanan. Panginoong Yesus, nung Ikaw ay naparito sa daigdig na to, na inyong nawika, ang mga asong gubat ay may lungga, ang mga ibon ay may pugad. Ngunit ikaw na anak ng Diyos ay wala man lang lugar sa daigdig pong ito. Panginoong Hesus, salamat po. Tinubos mo kami ng iyong banal na dugo upang kami malinis sa taglay naming kasalanan o Diyos. At higit sa lahat, Panginoong Hesukristo, maging malinis ang aming puso upang ikaw ay makapanahan sa bawat isa po sa amin at kami ay magiging banal mong tahanan at isang magiging buhay mong tahanan, Panginoong Hesus. Dalangin namin, Panginoong Hesukristo, mamalagi ka sa puso namin at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Kabanata po ay 4, simula mga talata 5 hanggang sa talata ay 8. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng dyablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka. Purihin natin ang Panginoon. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen. Glory to God. At sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating Diyos na muli po tayo nagkakatipon sa lugar na ito upang patuloy natin na maialay sa Kanyang ating mga papuri at pagsamba at higit sa lahat ay ang Kanyang mga salita ay ating mapakinggan. Amen. Nakikita niyo ba ang Diyos? Nakikita niyo ba siya? Maari hindi natin siya nakikita pero nadarama mo ba siya? Yun ang mahalaga. Amen? Hindi mo man siya nakikita, pisikal na ating mga mata, mahalaga nararamdaman mo siya. Nadarama mo siya. Amen? Na kung saan, andyan siya, kasama mo siya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi kapag nararamdaman natin na ang Diyos ay kasama natin, masarap ba sa pakiramdam? Masaya ba tayo kapag kasama po natin siya, andyan siya? Amen. Kagabi po kausap ko yung aking sister wife na napag-usapan namin yung mga simula ng pagkatawag dito sa gawain. Kasi siya yung tawagin siya dito sa gawain ng ating dakilang El Shaddai, nasa 13 years old pa lang siya. Una siya sa akin. Una siya sa akin. Pero ang sabi niya sa akin, sabi niya, noon, kahit ganun ang edad ko, sabi niya, lahat ng salita na namumutawi sa labi ni Brother Mike, napakaliwanag, nauunawaan ko. Na kapag tumayo si Brother Mike at nagsalita, para baga ang buong lugar ay nababalot ng liwanag. Sabi niya, yan ang aking nararamdaman, yan ang aking natatanaw sa gawain nung ako'y tawagin dito ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po, sa gospel po natin, ito po yung pangyayaring ito matapos mabautismuhan ang ating Panginoong Hesukristo. Nung ang ating Panginoong Hesus po ay mabautismuhan, bumaba sa Kanya ang banal na Espiritu sa anyo ng kalapati. At pagtapos mabautismuhan ng Panginoong Hesus, dinala siya ng banal na Espiritu sa ilang na lugar, dinalang ating Panginoon sa isang ilang na lugar na kung saan ang Panginoong Hesus po ay sa loob ng 40 araw. Amen. 40 araw na hindi kumain ang ating Panginoong Jesucristo. Doon sa isang lugar na ilang. Yung lugar na ilang na pinagdalhan sa kanya ng Banal na Espiritu ay isang lugar ng kawalan. Isang lugar po iyon ng kawalan na kung saan po mga kapatid, dumanas doon ang ating Panginoong Jesucristo ng matinding gutom. 40 days na hindi po siya o wala siyang makain. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naghihirap po, naranasan ng Panginoon ang hirap doon. At doon po sa lugar na yon, dumating po ang dyablo o si Satanas para tuksuhin ang ating Panginoong Jesucristo.
para tuksuhin po ang ating Panginoong Hesus na ang pamamaraan ni Satanas tong sandali na yan para tuksuhin ang Panginoong Hesus, gamitin ng Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, gamitin niya yung kanyang kapangyarihan na yung bato ay gawing tinapay. Amen? Na nung sandali na yan, gusto po ni Satanas na ang ating Panginoong Kristo, yung suliranin, yung nararanasan niyang hirap nung sandali na yan ay tugunan niya iyon sa pamamagitan ng paggamit niya ng kapangyarihan niya bilang Diyos. Bilang Diyos. Kasi alam natin, pagdating sa Diyos, walang imposible. Amen. Mangyayari, magagawa niya ang lahat ng bagay. At yun ang gusto ni Satanas nung sandali na yon, na gamitin ng Panginoong Hesus yung kapangyarihan pong iyon. Pero yung kapangyarihan ng pagiging Diyos, hinubad iyon ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya'y nagkatawan tao, hinubad niya po iyon. Kaya kung anong mga himala noon na nangyayari din sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, bunga po iyon ng kanyang pananalig sa Diyos. Amen? Na kung saan kumikilos ang Diyos sa buhay, ang banal na Espiritu kumikilos sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sa kanyang pananalig sa Diyos. Ipinapakita niya sa atin kung paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng isang taong may pananalig sa Kanya. Dito, makita natin na nung ando doon ang ating Panginoong Jesucristo, sa ilang po na yon, ang nais ng ating Panginoon nung sandali na yan, masupil yung nais ng laman at yung nais ng Espiritu na kung saan ay kinakailangan maging matatag ito, maging malakas ito para magawa niya ang kalooban po ng Diyos. Amen. Kasi ang sabi nga, magkalaban ang dalawang ito. Iba yung ninanasa ng laman, iba yung ninanasa ng Espiritu. Amen? Kaya magkalaban po yung dalawang ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, na nung sandali pong iyan, sa matinding gutom ng ating Panginoong Kristo, sa gitna po ng ginagawang panunukso ni Satanas, ang Panginoong Hesus po nung sandali na yan ay sinabi ng Panginoong Kristo, hindi lamang ang tao na bubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi po ng Diyos. Amen. Sa labi ng Diyos, bawat salita na ipinapakita dito ng Panginoong Kristo sa gitna ng gutom na kanyang nararanasan, sa gitna ng hirap na kanyang nararanasan, masusundin niya pa rin ang salita ng Diyos. Kapag umiral sa atin ang nasa ng laman, kapag nanaig sa atin ang pagnanasa ng laman, pakikinggan natin si Satanas. Amen. Kapag nanaig sa atin ang nasa ng Espiritu, ang Diyos ang pakikinggan mo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya, nung hindi matukso ang ating Panginoon at ang sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, na ipinapahayag ng ating Panginoong Kristo na kahit ganitong sitwasyon, kahit wala sa buhay niya, yung mga bagay na iyan. Amen. Yung mga pangangailangan ng tao nung sandali na yan para mabuhay sa daigdig na to, sinasabi ng Panginoong Hesus, kahit wala yan sa buhay ko, susundin ko pa rin ang kalooban ng Diyos. Uunahin ko pa rin ang kalooban ng Diyos. Kapag ang tao sumunod sa kalooban po ng Diyos, ang tao po na ito'y nagmamahal sa Diyos. Kasi ang sabi po, kung talagang iniibig nyo ako, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, susundin nyo ang utos ko. Amen. Gagawin nyo ang kalooban ko. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon dito po, sino ang nagdala kay Jesus sa mataas na lugar? Ang sabi po dito, isang napakataas na lugar. Amen. Sino ang nagdala sa Panginoon doon? Ang dyablo. Amen. Si Satanas, mga kapatid, ang nagdala po doon. Ang nagdala kay Jesus sa lugar ng ilang, sa lugar ng kawalan, ay ang banal na Espiritu. Amen. Ang banal na Espiritu. Dito po, dinala siya ng dyablo po doon sa mataas na lugar. Yung mataas na lugar na yan, kapatid, ay kung saan
matatanaw ang lahat ng kayamanan mayroon sa mundong ito. Matatanaw ang lahat ng kaharian mayroon sa mundong ito. Amen. Buhat doon sa mataas na lugar, ipinatanaw po sa Panginoong Hesukristo ang lahat ng kaharian at kadakilaan, kayamanan mayroon sa mundo pong ito. Ipinatanaw yun sa ating Panginoong Hesus. Dito, makikita po natin, nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay, nung siya tinutukso ni Satanas sa gitna ng gutom na kanyang naranasan, sabi ko nga kahapon, ang tanong ko sa kanila ay kahapon, kung tayo kaya tukso ni Satanas na ang bato'y gawing tinapay, magagawa kaya natin? Sino makakagawa nun? Taas ang kamay. Wala. Tanungin niya lang si Brother Jeff. Ayan, mga kapatid sa ating Panginoon sa Kristo. Pero sa totoo lang, kung nakinig lang ang Panginoong Hesus kay Satanas, malamang yung bato naging tinapay. Pero hindi kasi siya nakinig eh. Amen? Hindi po ba? Ayan. Kaya, kapag ikaw nakinig kay Satanas, yung bato magiging tinapay. Ayan. Sige. Kasi, totoo lang naman, maraming bagay na nagmimistulang bato sa buhay natin. Amen? Nagmimistulang bato. Walang pakinabang. Kasi hindi atin. Amen? Dahil hindi iyo yan, kahit yung bagay na yan, mahalaga iyan, pero habang hindi iyo yan, wala yang pakinabang, walang halaga sa iyo iyan. Pero kapag natukso kang nakawin yan, amen, may sinasabi tayo na bato na at pera na, naging bato pa. Amen? Pero pag natukso kang magnakaw, yung bato magiging pera. Tama ho ba yun? Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya minsan yung mga bagay na tila baga, wala na, nagmimistulang bato sa buhay natin. Dahil hindi atin. Amen? Pero minsan, yung tila bato, nagiging ganap ng tinapay o pera, nagkakaroon sa atin ng kahalagahan. Dahil minsan, natutokso tayo ni Satanas na gumawa ng hindi maganda para mapasa atin lang iyon. Amen. Siguro naman, masabi niyong, nagawa ko na yan minsan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah, glory to God. Amen. Kasi dati madalas kong ginagawa yan eh. Mandaraya si Brother Edgar. Totoo po yan. Nabuhay din ako noon na kung saan ay mandaraya. Para lang kumita. O, di ba? Lahat ng papel ko noon, fake lahat yun. Lahat ng pinipirmahan kong papel madalas, dati fake po yun. Pero okay naman. Lumulusot naman. Ganun lang kasi dati ang labanan doon sa trabaho ko. Kinakailangan para kumita ka, diba, gagawa ka talaga ng hindi maganda. Kaya madalas ako minsan ipanapatawag sa custom. Sasabihin sa akin, yung company namin, tatawagin, alika, yung papel mo fake yan eh. Mga pandaraya na ginagawa. Yan, nangyayari yon. Pero, lumulusot naman. Hindi po ba? Nagagawan din naman ng paraan pag ito na gumagana. Di po ba? Ito po yung pamamaraan ni Satanas, mga kapatid. Inaalok niya ang Panginoon. Sabi niya, nakikita mo ba yung kayamanan ng mundong iyan? Ang sabi niya, lahat ng kayamanan ng mundong iyan, ibibigay ko iyan sa iyo. Anong pinupukaw ni Satanas nung sandali na yan sa ating Panginoong Kristo? Pinupukaw ni Satanas yung nasa ng kanyang laman sa pamamagitan ng mga bagay meron sa mundong ito na ipinapakita niya sa ating Panginoong Hesukristo.
inaakit niya ang ating Panginoong Hesus ng mga kayamanan sa mundong ito para lang yung puso ng Panginoong Hesus ilayo sa Diyos. Amen. O di kaya ang Diyos na ito para mawalan ng lugar sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. At yung mga bagay na ipinapakita ni Satanas, ang nais ni Satanas na kung saan mailagay sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa unang sulat ni San Juan Kabanata 2 talata 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ito yung nais po ni Satanas nung sandali po na yan. Tuksuhin ang ating Panginoong Hesukristo na kung saan nung sandali na yan, yung kanyang paningin ay huwag niyang ibaling sa Diyos, kundi ibaling sa kayamanan ng mundong ito, na kung saan ipinapakita sa kanya ni Satanas, yan ang kailangan mo para mabuhay sa daigdig na ito. Amen. Yan ang kailangan mo. Hindi ang Diyos ang kailangan mo, kundi yung mga bagay na yan ang kailangan mo para ka mabuhay sa daigdig na ito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Na ang sabi ni Satanas, mga kapatid, nung sandali pong ayan, sabi niya sa Panginoong Hesus, ibibigay ko iyan kanino mang ibig ko. Sino may ibig niyan? Ha? Ibibigay ko iyan kanino mang ibig ko. Ang sabi pa dyan ng sansalita ni Satanas ay ang ganito. Ang sabi niya, ibinigay iyan sa akin. Amen? Ibinigay iyan sa akin. Ang inaalok ni Satanas ay ang ating Panginoong Hesukristo na yung ibinigay sa Kanya, ibibigay niya rin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang bait niya, di po ba? Na kung saan ay kung ano yung ibinahagi sa Kanya, ibinabahagi niya rin. Gusto niya rin ibahagi iyon. Pero ang sabi niya dyan, may nagbigay sa Kanya. May nagbigay. Amen. Maliwanag na wala siyang pagmamay-ari. Amen. Nagkaroon lang siya niyan kasi may nagbigay lang sa kanya. At sino yung inaalok niya? Ang sabi sa unang ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 1 at talata po ay 3 o 2, sa simula pa naruroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita. Amen? At ang sabi po ay ang ganito, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sino yung salita na yon? Ang Panginoong Hesus. Amen? Ang Panginoong Hesus na kung saan ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tapos aalukin mo si Kristo ng pagmamay-ari niya. Amen. Nadaya niya na una si Adan. Amen. Gusto niya pang dayain ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, nakikita mo ba yung yaman ng mundo na yan? Nakikita mo ba yung kaharian ng mundong iyan? Ibibigay ko iyan sa iyo. Yung kaharian ng mundong iyan. Ibibigay ko yan sa iyo. Ipagpapalit kayo ng Panginoong Hesus yung kaharian ng mundo kaysa kaharian ng langit. Amen. Gaano kadakila? Sabi, nakikita mo yung kadakilaan ng kaharian ng mundong ito? Nakikita mo yung kadakilaan yan? Ibibigay ko lahat sa iyo yan. Biro mo po yun. Ibibigay niya yun. Ang ipagpapalit ng Panginoong Hesus, yung kadakilaan ng langit. Amen? Sa atin po, nung ang tao po'y likhain ng Diyos sa daigdig, ang sabi ng Diyos sa tao, likhain natin ang taong ating kalarawan at siya ang mamamahala sa lahat ng nilikha natin. Amen. Sinong tagapamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos? Yung taong nilikha ng Diyos. Amen? Siya ang mamamahala. Lahat ng kapangyarihan sa lahat ng nilikha ng Diyos sa daigdig na ito, binigay ng Diyos sa tao. Amen.
Binigay ng Diyos iyan sa tao. Subalit nawala iyan sa kamay ng tao nung ang tao'y matuksong magkasala. Napunta sa kamay ni Satanas. Hindi yan binigay sa kanya, inagaw niya iyan. Amen? Nuhari pa, ay napakabait niya kaya binigyan siya. Naunawaan niyo po? Yung pangungusap niya sa Panginoon, napakabait niya. Kaya ibinigay sa kanya iyan. Pero ang katotohanan, inagaw niya iyan. Amen. Wala siyang pagmamay-ari. Subalit mga kapatid, lahat yung inaalok ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo, napunta po yan sa kanya dahil nung sandali niyan, nawala yan sa kamay ng tao nung ang tao po ay nagkasala. Amen. Kaya ang sabi niya po dyan, lahat yan ay ibibigay ko sa iyo. Lahat yan ay ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung lahat na yan, ibibigay niya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman talaga kanya yon, sa ating Panginoon po iyon. Amen? At dahil yun ay sa Panginoon iyon, sa ang may gawa ng lahat ng iyan, hindi niya iyan tatanggapin, kukunin niya lang iyan. Amen. Babawiin niya iyan dahil kanya iyan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay ganito. Ang sabi niya sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 28, talata po'y 18, sinabi ng Panginoong Jesus, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang inaalok ni Satanas, panlupa lang. Pero ang ibinigay ng Diyos sa Panginoong Jesucristo, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Na tila baga sinasabi ng Panginoong Jesus, pati tinutungtungan mo pagmamay-ari ko. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung sandali po na yan, ganit yan siya, inaalok ni Satanas ng samantalang kayamanan mayroon sa daigdig po na ito. Amen? Na alam ng ating Panginoong Jesucristo, inagaw mo lang yan, kaya babawiin ko lang iyan sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung ang Panginoong Jesus ay magtagumpay sa daigdig po na ito, na kung saan nasunod niya ang kalooban po ng Diyos. Amen. Nasunod niya ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan po sa krus, na alam natin, ang lahat ng itong hawak ni Satanas kasama ang tao na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, lahat tayo, kagaya kanina sinasabi ni Father po, mapapalaya lang tayo. Amen. Tayo po'y mapapalaya lang sa kapangyarihan ni Satanas, mga kapatid, kapag tayo'y natubos ng ating Panginoong Kristo. Kapag ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay na magawa o masunod ang kalooban po ng Diyos. Hindi po siya naparito para labanan si Satanas sa pamagitan ng kapangyarihan, mayroon siya. Kundi naparito siya sa daigdig po na ito para sundin ang kalooban po ng Diyos upang tayong lahat ay makalaya sa kapangyarihan ni Satanas. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya nung makalaya na tayo po nagtagumpay ang Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Kristo, ang lahat ng bagay, ang lahat ng nilalang sa langit at sa lupa, amen, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ni Satanas ay ang ganito, ang lahat ng iyan ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay sasamba sa akin. Amen? Kung ikaw ay sasamba sa akin, lahat yan ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ni Satanas. Nakikita niyo yung magiging sitwasyon. Yung dating sinasamba ni Satanas sa langit, ngayon sasamba sa kanya sa lupa. Kung ikaw yung dating sinasamba ni Satanas sa langit, papayag ka dito sa lupa, ikaw ang sasamba sa kanya. Amen? Na ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dito po sa sulat ni San Pablo, Kabanata po
Sa sulat ni San Pablo sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 2, talata siya. Sabi po dyan mga kapatid, at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, na ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Tapos pasasambahin mo ako sa iyo. Amen? Na ang lahat nilalang sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, so masamba sa akin, tapos ako pasasambahin mo sa iyo dahil lang sa mga bagay na hindi naman iyo. Amen. Na ginagamit mo lang para na kung saan, nung sandali na yan, yung lahat ng nilikha ko, ginagamit mo lang para ikaw ay magiging mukhang Diyos sa daigdig na ito. Amen. Kilala niyo ba ang inyong Diyos? Amen. Na ang sabi po ng Panginoong Jesucristo kay Satanas, nasusulat ang Panginoon mong Diyos. Amen. Ang Diyos at Panginoon mo lamang nasusulat. Ang sabi po roon kay Satanas, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang Diyos at Panginoon mo. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang Diyos ko at Panginoon ko ang sasambahin ko. Amen. Kundi ang sabi niya kay Satanas, nasusulat, ang Diyos at Panginoon mo ang sasambahin mo. At sino yung Diyos at Panginoon na dapat yan sambahin? Yung gusto niyang sumamba sa Kanya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na hindi papayag ang ating Panginoong Jesus nung sandali po na yan. At tila baga, maalala niyo po yung pangyayari kay Jacob at saka kay Esau? Yung pangyayari na yun, na si Esau po galing sa pangangaso, tapos walang nahuling sa kanyang pangangaso. Pag uwi niya, si Jacob naman ay may niluto na mga buto ng hindi ko alam kung patani yun. na niluto niya yung mga buto na yon, na pagdating ni Esau, gutom na gutom. Ang sabi niya, bigyan mo naman ako ng pagkain mong iyan. Ang sabi ni Jacob, sandali lang. Ibibigay ko lang ito sa iyo kung papayag ka na ang iyong pagiging panganay ibigay mo sa akin. Na ang lahat ng pagpapala nakalaan para sa pagiging panganay. Narinig niyo po? Yung lahat na yan, sabi po ni Jacob, kung papayag ka na ang iyong pagiging panganay, ibigay mo sa akin. Anong sabi ni Esau? Aanhin ko naman yung pagiging panganay kung mamamatay ako sa gutom. Amen? Sabi ni Satanas sa Panginoong Jesus, hindi ka mamamatay sa gutom kapag sumamba ka sa akin. Amen? Hindi ka mamamatay sa gutom kapag sumamba ka sa akin. Ang sabi ni Satanas, lahat yan, ibibigay ko yan sa iyo. Amen? Pero ang isa lang sagot ng ating Panginoong Kristo, ang Diyos mo lamang at Panginoon mo ang sambahin mo. Amen. Siya lamang ang sambahin mo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yan ang kailangan ko. Amen? Hindi ko kinakailangan sumamba sa iyo para ang lahat ng iyan ay mapasa akin. Ikaw ang kinakailangan sumamba sa akin dahil lahat ng iyan ay akin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Dito po, sinusukat dito mga kapatid, nung sandali na yan, yung pagmamahal meron ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y naging tao po sa daigdig po na ito. Para maglingkod po sa ating Diyos, para sumunod sa kalooban ng Diyos, para sa ating kapakanan, para sa ating kaligtasan, sinusukat po diyan ang kanyang pagmamahal sa ating Diyos. Amen. Ang pagmamahal niya sa ating Diyos, kung ang Diyos na ito na kanyang pinaglilingkuran, ay ipagpapalit niya sa kayamanang inaalok sa kanya ni Satanas. Amen. Tayo ba minsan inaalok din ni Satanas? Di po ba? Sa totoo lang, di ba? Minsan may mga sitwasyon sa buhay po natin. Nung nakaraan kasi mayroong nag-share sa akin. Ang share ni sister, sabi niya, Brad, buhat nung
makilala ko si El Shaddai, at buhat nung marinig ko yung pangangaral tungkol sa ikapo. Huwag niyo masamain yung sasabihin ko. Yung pangangaral tungkol sa ikapo, ang sabi niya, Brad, ang sabi niya sa akin, kahit anong hirap ko, kahit anong pangangailangan ng mga anak ko, kahit tuition fee pa yan, nung oras na yan, kailangan ng mga anak ko, ang sabi niya, hindi ko talaga ginagalaw yung aking ikapo. Kahit gaano ka mahigpit pangangailangan para sa aking mga anak. Dahil ang sabi niya, natatakot ako nakawan ang Diyos. Pero ngayon, hiwalay siya sa asawa nung siya pumunta dito sa Hong Kong. 3 yung anak. Ngayon lahat tapos sa pag-aaral. Professional lahat. Yung ibig ko ipakita sa inyo, nakita niyo yung takot meron siya sa puso niya? Yung takot meron siya sa puso niya nung sandali po na yan, mga kapatid, na kung saan ay gawin yung alam niyang hindi nararapat sa paningin ng Diyos, alang-alang lang sa kanyang pangangailangan. Kaya ko na-share to sa inyo, kasi yung salitang natatakot akong pagnakawan ang Diyos. Ganon ang kanyang pagkilala sa bagay na iyon, sa salita ng Diyos na kanyang tinanggap. Amen? Ganon niya kinikilala iyon. Ganon niya pinahahalagahan po iyon. Di po ba? Kaya minsan sinasabi ko po, minsan may mahahalaga tayong lakad. Sa lakad na to, may nakasalalay na pagpapala. Amen. May nakasalalay na biyaya dito sa ating minsan na mga lakad na ito. Pero minsan yung lakad natin natataon talaga na araw na para kay Lord. Araw na para kay Lord. Amen? Minsan ano lang sabi natin, Lord, siguro naman, Lord, nauunawaan mo ako. Amen? Diba? Pero minsan may sinabi si Haring David, tawag po nito, may sinabi na kung saan ay, ang sinabi, higit na mahalaga ang pagsunod. Amen. Higit na mahalaga ang pagsunod kaysa anumang handog. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sabi po ito doon ng isang propeta nung panahon ni Haring Saul, na nung si Haring Saul, nung sandali po na yan, mga kapatid, hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, na yung mga hayop na kung saan nais ng Diyos na patayin bilang handog sa kanya, doon sa lugar na yon, patayin lahat ng ando doon sa lugar na yon, pero ang ginawa ni Saul, yung mga hayop na matataba, inuwi niya para ihandog kay Yahweh. Amen? Pero anong sagot sa kanya? Anong sabi sa kanya? Higit na mainam ang pagsunod. Higit na mahalaga ang sumunod kaysa anumang handog. Purihin natin ang ating Jesucristo. Kaya para sa Diyos, hindi maliit na bagay ang sumunod. Amen. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang pinahahalagahan dito ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pagsunod pong ito. Ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, nung ang Panginoon ay magtagumpay, mga kapatid, at sinabi ng Panginoong Jesucristo, lahat ng bagay, ang sabi niya, lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Pagmamay-ari lahat iyan ng Panginoong Hesus. Kung yan pagmamay-ari niya at binawi iyan ng Panginoong Jesucristo sa kamay ni Satanas, para kanino ang lahat ng iyan? Para kanino ang lahat ng iyan? Ang lahat ng iyan ay para sa iyo. Sabi ni Satanas, nakikita mo ba ang lahat ng yaman ng mundong iyan? Ibibigay ko yan sa iyo. Sabihin mo kay Satanas, Satanas, sinungaling ka. Ha? Naniniwala kayong sinungaling siya? Ang lahat na yan, kay Lord yan eh. Amen?
Kung ang lahat na yan ay sa Panginoon iyan, ito ngayon ang sinasabi sa iyo ng Panginoong Yesus. Kung anong sinabi sa kanya ni Satanas, sinasabi sa iyo ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng iyan ay para sa iyo. Sinungaling ba si Lord? Hindi. Pag sinabi ng Panginoon, ang lahat ng iyan ay para sa iyo, may pumalakpak ka. Amen. Di po ba? At totoo po yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na ito ang sinabi ng Panginoon. Nung siya'y naririto sa daigdig po na ito, ang sabi niya, Ama, alam kong lagi mo akong dinirinig. Amen? Alam kong lagi mo akong dinirinig. Sinasabi ko ito ngayon dahil sa mga taong naririyan sa aking paligid para maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Ngayon, ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo po ni San Juan, Kabanata po 16 at talata po ay 32. O 23, sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ganito. Pakinggan po natin ito. Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po ay 16 at talata po ay 23. Ito ang kanyang sinabi, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Anong sabi ni Lord? Humingi kayo para malubos ang inyong kagalakan. Bakit sinasabi niyang, tinitiyak niyang magagala ka? Kasi siya ang may-ari ng lahat at ibibigay niya sa sinumang ibigyan-bigyan na hihingi sa kanyang pangalan. Amen? Kaya kung alam mo kung saan ka nakatayo ngayon, amen. Kung alam mo lang kung ano ang kalalagayan mo ngayon sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, mararanasan mo ito. Anong sabi ng ama dun sa panganay na anak, sa alibughang anak? Sa kwentong alibughang anak, ang sabi ng ama sa panganay, anak, lagi kitang kapiling. Lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Kung lahat ng ari-arian ng ama ay para sa anak na kapiling niya, ibig sabihin, anumang oras singin mo ang ibig mo sa mga yan, ibibigay ko sa iyo. Amen. Hindi po si Satanas. Kung sinabi ni Satanas sa Panginoong Hesus, lahat yan ibibigay ko sa iyo, ngayon si Jesus ang nagsasabi sa atin. Ang sabi niya, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi. Amen. Hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang kagalakan mo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, tiyak, answered prayer ka. Amen. Dahil si Lord ang nangangako nito. Amen. Dahil si Lord ang nangangako po nito, mga kapatid, sa ating Panginoon sa Kristo. Kung ano yung matagal mong hinihintay, na hanggang ngayon hindi pa dumarating sa buhay mo, sabihin mo ulit kay Lord, darating sa buhay mo. Ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Nung pinatunayan ng Panginoong Hesus ang pagmamahal niya sa Diyos, na hindi po siya natukso nung sandali po na yan, hindi niya ipinagpalit ang ating Diyos sa mga bagay na alok ni Satanas. Lagi dito, tuwing may sabihin si Satanas, sinasabi lang ng Panginoong Hesus, nasusulat. Amen. Yung salitang nasusulat ay salita ng Diyos na pinapaalala ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesucristo para nung sandali po na yun, mga kapatid, ay yung ating Panginoong Jesucristo makatayo sa kalooban ng Diyos at hindi doon sa sinasabi sa kanya ni Satanas. Amen. Ito ang salita ni Satanas sa Panginoong Hesus, ito nga rin ang salita ng banal na Espiritu sa Panginoong Jesucristo. At kung anong dala ng salita ng banal na Espiritu,
yun po ang tinatayuan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay. At sa tagumpay ng Panginoong Hesukristo, isa lang ang sinasabi niya, ikaw ang humingi ngayon. Amen. Ikaw ang humingi ngayon, ang sabi ng Panginoong Hesus, at ipagkakaloob ko sa iyo ang iyong kahilingan. Pikit po natin ang ating mga mata. Awitin po natin ang awitin po ito. Wala nang mas mahalaga kundi ang laging makasama ka. Wala nang ang ibang minimithi ang puso mo, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba. Ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Yung sabi ng sister na natatakot siyang nakawan ang Diyos sa ngitan ng mga ikapo. Mga anak niya maliliit pa, elementary. Nung iwan siya. Nung kinasal yung kanyang anak, in-invite ng anak niya yung kanyang asawa. Tumuloy yung asawa niya sa kanilang tahanan. At ang sabi ng asawa niya sa kanya, mayaman ka na pala ngayon. Ang sagot ni sister, dahil hindi ako iniwan ng Diyos.
Ito ang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos na nagsabi na sa ilalim na ng aking kapangyarihan ang lahat ng bagay. At alinman ang may nais mo sa mga iyan, hingin mo lang, ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ng sister noon, ng sister na ito, Brad, marami nagsasabi sa akin, hindi ako karapat-dapat magtrabaho sa lugar na ito dahil may kapansanan ako. Pero ang sabi niya, tunay na walang imposible sa Diyos. Tumagal ako dito at hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos na tumutugon sa kanyang panalangin at nagbigay ng kanyang pangangailangan para maitaguyod sa magandang kinabukasan ang kanyang mga anak ay Diyos ngayon na naghihintay na sabihin mo sa Kanya ang ibig mo. Kausapin mo ang Panginoong Hesus. Hingin mo sa Kanya ang ibig mo ngayon. Sabihin mo sa Kanya. Panginoong Hesukristo, salamat sa iyong tagumpay. Salamat nung ikaw ay naririto sa daigdig po na ito. Hindi ka natukso ng mga bagay meron sa daigdig na ito. Natili kang tapat, sumunod sa kalooban ng iyong Ama para sa aming kapakanan. Para sa aming kapakanan, Panginoong Hesus. Ang kamay mo ipinako sa krus at ang dulot nito sa buhay namin ay kaligtasan. Sabalit, Panginoong Hesus, ang pangako mo, hindi lamang nahihinto dyan sa pagkapako mo sa krus ang kabutihan gusto mong gawin sa buhay namin. Kundi hanggang sa mga sandaling ito, handa mong ibigay ang aming kahilingan. Panginoong Hesus, maraming bagay sa daigdig na to nakaakit-akit. Pero hindi namin kinakailangan gumawa ng anumang masama para mapasa amin ito. Dahil alam namin mayroong Diyos na makapagkakaloob nito sa amin. Ibigay mo, Lord, ang kahilingan ng bawat isa. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isa ngayon na naririto, Panginoong Hesus. Tulungan mo sila sa kanilang mga suliranin, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Salamat, Panginoong Hesus. Buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, dakilang El Shaddai, ipagkaloob mo sa kanila ang lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan at ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, dalangin ko po lahat ng karamdamang mayroon sa aming katawan. Dalangin namin, pagalingin mo kami, Panginoong Hesukristo. Pagalingin mo kami, Panginoong Hesus, sa taglay naming karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Ang aming mga mahal sa buhay, Panginoong Hesus, na may karamdaman, dalangin namin, Panginoong Hesus, pagalingin mo, Lord, sa karamdaman. Ang mga pinaglilingkuran ng iyong mga anak sa lugar na ito, Ama, ang kanilang mga among may karamdaman, dalangin namin, pagalingin mo, dakilang El Shaddai, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipagkaloob mo, Ama, ang kagalingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus, maraming salamat. Patuloy mong samahan ang bawat isa po sa amin at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, Panginoong Hesukristo. Manahan ka at maghari sa puso ng bawat isa po sa amin. Patuloy mo punuin ang puso namin ng pag-ibig, mayroon ka, Panginoong Hesukristo. At Ama, dalangin ko po, pagpalain mong kamay ng aking mga kapatid
na ang bawat gagawin nila, Panginoong Jesucristo, ay patuloy, Panginoon, magbigay karangalan sa iyong pangalan, magbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. At sa pangitan mga kamay na yan, Ama, ng iyong mga lingkod, o Diyos, na tinawag dito sa Hong Kong, Panginoong Jesus, sa pamamagitan mga kamay na yan, Ama, dumaloy ang pag-ibig mo sa kanilang mga pinaglilingkuran, dakilang Alisaday, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, nang patuloy kami, o Diyos, maging matatag sa aming paglilingkod sa iyo, at ang pagmamahal namin, Lord, para sa iyo ay patuloy, dakilang Diyos, ay magiging matatag at magiging matapat, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, answered prayer na ako. Prayer na ako! Amen! Ano naman hiningi nyo kay Lord? Amen. Ayan. Lahat ng hiniling nyo kay Lord, ibinigay na ng Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Salamat, 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 Panginoon. Salamat, Panginoon, Ikaw ang aming sandigan at nagbigay ng kapayapaan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya mong kaloob. Ang kalakas at kagalingan ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat, 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 Panginoon, sa kabutihan at walang kapantay na pag-ibig mo sa akin. Salamat, 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 Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos at Hari magpakailanman. Salamat, 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 Panginoon, sa kabutihan at walang kapantay na pag-ibig mo sa akin. Salamat, 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 Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos at Hari magpakailanman. Mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos at Hari magpakailanman. Manatili po tayong nakatayo, ating dasalin ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan man araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang binili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan.
Di mo abuting ikay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saang dakoy kay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Ang aking sasamahan at kung may hilahila sa saklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow dito pa rin sa Lower Hall. God bless.